Yo, what's up mga master? Mark Music here. May tanong yung ating kamaster. Shoutout sa'yo master. Magbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sarili kong research. Nasa sa inyo na to. Hindi ko kayo pinipilit kung sundin nyo o hindi. Ito yung mga tinuturo ko. So, let's go! Mga high notes or doon sa finger style niya, yung kukunin niya dito. Fifth fret. Dito pataas. So, nahirapan daw siya kung paano gawin yun pag finger style. Kasi dito lang siya lagi nakapokus sa mga open. Yan. Malagang malaman mga master na bago ka mag-proceed dito mga master, alam mo yung mga nota sa fret notes. Kasi mapapakinabangan mo yan mga master kung paano kukunin yung mga nota na yan. High notes, paano gawin. So, ito yun mga master. Example, meron tayong kanta na Kay Buti-Buti Mo Panginoon, i-fingerstyle natin. Meron siyang chord progression na Buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw. Yan. Meron siyang G, E minor, C, D, A minor, D. Yan. So, yung ating scale na gamitin dyan is G major scale. Nandyan yung ating melody ng kanta. So, yung tinatawag na fingerstyle. So, ngayon, para masagot natin yung ating kamaster, kukunin natin siya, magta-transpose tayo ng key. Yan. Example, nasa key of G tayo kanina. Yung ating key na kukunin ngayon is key of A. Yan. So, yung chord progression niya is magiging A, F sharp minor, D, E, B minor, E. Yan. Nagbago na tayo ng key, magbabago na rin ng key yung ating scale. So, nandito na siya sa ating A major scale. Yan. Pag fingerstyle mga master, lagi lang natin talagang tandaan yung mga chord progression, yung mga notes. Kumbaga yung mga dominant notes lang. Hindi na natin kailangang i-strum lahat. Kagaya ng ginawa ko kanina mga master. Kasi fingerstyle naman ang gagawin natin. So, ang una-una, hanapin mo muna yung kanyang mga dominant notes. Yung ating foundation. So, meron tayong A. Yan, itathumb natin yan. So, tatandaan natin kung saan. F sharp. Sa D, meron sa fifth fret ng A. Pwede rin natin kunin ng open D lang. Yan. Depende yan sa'yo kung saan yung komportable ng daliri mo. Tapos sunod is E. Pwede nating bitawan yung ating low E o pwede rin dito sa second fret ng ating D string. At B, meron dito. Meron dito sa ating 7th fret. Yan. Depende yan mga master. Sa kakayanan ng ating daliri. Tayong A, F sharp, D, E, B, E. Yan. Ganun lang siya mga master. Kumbaga, umusod ka lang, parang naglalagay lang tayo ng kapo. Kumbaga ito, yung alam natin na kanina sa ating B. Yan, may kapo. Yung ginawa natin kanina na Kay Buti-Buti Mo Panginoon, ganun din. Yan. Hindi kasi nagbabago yung scale na tinatawag mga master. Nagbabago lang ng root, pero yung mga pagkakasunod-sunod, yung root, whole tone, semitone, whole tone, yan is di nagbabago. Kumbaga, yung root lang talaga yung nagbabago. So, magbibigay pa ako ng isang example mga master. Gawin natin, dito tayo sa matataas na fret. So, magta-transpose ulit tayo, yung Kay Buti-Buti Mo Panginoon ulit.
is i-transpose natin sa key of E. Yan. Ating root yung G string natin na 9th fret. Yan, para malayo-layo. Yan, para malayo-layo siya dun sa chords. So, tatandaan lang naman natin yung melody, di ba, ng ating fingerstyle, kagaya ng sakay buti-buti mo kanina natin sa A. Buti-buti mo, Panginoon. Yan. Kumbaga, sa fingerstyle naman is tandaan lang naman natin yung mga number. Ito, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Or sa nota niya, kasi sa A major scale tayo kanina, so meron tayong A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp. Yan. Kaya nabuo natin yung, kumbaga sa number is 1, 5, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 3. Hindi ka mawawala mga master kahit sa high frets pa natin kukunin yung ating fingerstyle basta't lagi lang tayong nasa root. Kumbaga tatandaan lang natin kumbaga yung root at pangalawa yung kanyang mga dominant note, mga bass natin. Dahil naglipat na tayo ng key, nasa key of E na tayo. So yung kanyang chord progression is ito na. Buti-buti mo, Panginoon. C sharp minor. A major sa lahat ng oras. B major. F sharp minor sa bawat araw. So ganun na yung kanyang chord progression. Ito yung tricky part para sa mga nagpi-fingerstyle mga master. Kasi kailangan gawan mo talaga ng paraan kung saan komportable yung ating mga daliri. Gagawa ka ng paraan. So dahil dito na natin kukunin yung ating root, ating melody. Yan. So yung unang nota mga master, o yung ating foundation na nota na sa chord progression E, dito ko na lang kunin yung open E. Yan. Yan. At ang susunod natin kasi is C sharp minor. Dito malayo masyado yung C sharp minor, tapos dito yung daliri ko. So hindi ko mahabol. Yan. Masyadong malayo. Mahabol man, pero magpa-practice ka talaga ng matagal para bibilis yung mga daliri mo. Pero ito is para sa mga nag-i-start mga master. So gagawa ka ng paraan na malapit lang doon sa ating daliri, kung saan nakaposisyon yung ating mga daliri. So yung C sharp na nandito, imbis dito ko kukunin, dito ko na siya kukunin sa aking 9th fret sa low E. Kasi C sharp din ito eh. Kaya nga maganda talaga pagkabisado yung mga nota sa fretboard mga master. Kasi makakagawa ka ng paraan. Mabubuksan yung isip mo sa mga nota kung paano tumakbo sa ating fretboard. So dito ko na kunin yung aking C sharp sa 9th fret dito sa low E. So ganito na siya. Yung sa lahat ng oras. So maglilipat naman tayo sa A. So alangan na pupunta pa tayo dito yung ating daliri. So bibitawan ko na yung aking fifth string kasi open niya is A, no. So uulitin ko. F sharp. Tapos bitawan ko na lang yung aking fifth string. Yan. Tapos ito na yung tricky kasi yung B dito mga master. Pero kung kaya mo namang i-stretch na ganito. Yan. Para matamaan mo lang yung dominant note mo. Yung sa chord progression na B. Yan. I-stretchy siya mga master kasi ito yung nota niya. Yan. Tapos dito tayo sa pinky G string 11th fret. Yan. Kung nahirapan ka sa ganyan mga master, pwede mo naman yung kunin sa ibang strings din mga master. Example, yung ating G string 11th fret, yan. Siya ay, yung nota niya, F sharp, yan. Pwede natin hanapin yung ating nota na F sharp dito sa B string, yan. Ito, 7th fret, F sharp din ito. Yan, katunog sila. Para hindi na i-stretch, ganito. Pwedeng ito na lang, yan.
Pinalabit ko lang din. Tapos yung F sharp natin dito malayo naman. So, di na ako tatakbo doon sa malayo kasi may F sharp din naman dito sa A string natin 9 fret. Ito. Oh, ulitin ko na siya mga master. E, C sharp, A, B, F sharp minor. So, kayang-kaya mga master. Kayang-kaya mo nang kunin yun mga master kahit high frets pa yan. O, pwede mo nang kunin yan. At itong example natin ng melody mga master, ito yung ating E major scale. Kaya mo rin yung patakbuin mga master. Pwede mo ngang gawin yung root mo dito sa 5th fret B string. Yan din siya. Pwede natin makuha yung ating C sharp dito kasi malayo na rin kung pupunta pa tayo dito. Yan. Pwede na natin kunin yung ating F sharp dito kasi malapit naman tayo dito sa F sharp. Ma-access natin dito. Yan. Pag alam natin yung fretboard, mabubuksan na natin yung mga ideas. Kumbaga, yung ideas, ano na siya, magpo-flow na lang siya. Ah, ito pala. Yan. Kumbaga, nagkakaroon ka, hindi ka nauubusan ba? Kumbaga, hindi ka lang makukulong doon sa isang scale. Continuous yung idea mo pag alam mo yung fretboard, mga master. So, hanggang dito lang sa video natin na ito, mga master. Sana nasagot natin yung tanong ng ating ka-master. So, dito lang mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.